Sa aming magkakaibigan, masasabi kong si Jiro na ang pinakapasaway at pinaka-wild sa aming apat. Pero nang kumalat noon ang World Cup fever sa Korea at Japan, nagdesisyon si Jiro na ilibing sarili niya sa hukay ng buhay may asawa. Gift box for sale! Korea! Gift box for sale! Korea! Gift box for sale! Gift box for sale! Gift box for sale! Anong ginagawa ng mga kaibigan niya? Bakit walang lumalabas? Alam mo, isa lang ang dahilan yan. Ibig sabihin, ayaw nila tayong papasukin. Sa gandang lalaki natin to, di tayo papapasukin. Ulitin natin. 1, 2, 3. Gift box for sale! Ilan uli ang building ng fiancé ni Jiro? Hindi pera-peraso ng building ang binibili niya kundi kali. Kung maaga pala siya magpakasal, hindi tayo mababankrupt. Pwede ka na magtayo ng sarili mong kumpanya. Oo, mukha nga. Gusto kami makita kayo ulit. Kapagwapo niyo talaga. Huwag na kayo magpagod. Pumasok na kayo sa loob. Oo nga, nakahanda lang kayo. Teka muna, gusto niyo ba ng isang song number? Huwag na, thank you. Hindi niyo na kailangan magabala pa. Kami nga ang dapat gumawa nun. Liron, kanta mo na sila. Okay lang ba sa inyo kung medium tempo? Sige, mahilig ako sa medium tempo. I'll give you all of my sweet tender love, but baby just tell me you're mine. Hindi man naisulat sa mga history book, ginawa namin ang lahat ng gabing yon para lang mapasaya ang mga babaeng kaibigan ng fiancé ni Jiro. Kinabukasan, ginanap na ang kasal ni Jiro. Okay, ready? Honey, kaka-wrinkles ka niyan. Smile. Kakaiba ang kasalang yon dahil kitang-kitang mas bata at mas magaganda ang mga kaibigan ng groom kaysa sa mga kaibigan ng bride. Simula noon at hanggang sa oras na to, naging malaking blessing para sa iba ang pagpapakasal ni Jiro at Menchi. Lahat na kinabang, pwera lang sa kanilang dalawa. Okay, smile. 1, 2, 3. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin. Hindi ko yan malilimutan agad. Dahil hanggang ngayon, parang yakap pa rin niya ako. Kung yun ang pinoproblema mo, ito ang solusyon dyan.
away na yun. Ano bang ginagawa niya sa buhay ko? Bakit kasi hindi ko siya tinulak? Baka akala niya nagustuhan ko rin. Nakakainis. Ay, di bale, okay lang yun. Hindi ko naman binuka yung bibig ko eh. Nasaan ang kitty panty ko? Nalaban na yun ah. Ay, kainis. Hindi niya ako dapat hinalikan ng basta-basta. Pasaway talaga. Kung makahalik siya, para siyang naghuhulog sa bangko. Pa-installment lang ang peg. Para yung lip exercise na wala ni katiting na feelings. Ba't pag pumapayat ako, yung dibdib ko unang lumiliit? Ay. Ang date ngayon, April 18. Wednesday. Ano yan? Eddie, breakfast. Magilamos ka na. Kakain na tayo. Anong oras ako umuwi kagabi? Sabay tayong dalawa. Saan tayo nakita? Sa shop ni Jiro. Lasing ba ako kagabi? Parang hindi naman gaano. Huwag mo sabihin. Oo. Kalahating taon na. May nangyari ba sa akin kagabi? Wala, pero kay Tristan may nangyari. Kay Tristan? May kinalaman ba yun sa kumpanya? Sabi ni Tristan, niyakap niya kahapon si Irene. Niyakap ni Tristan si Irene? Bakit? Bakit mo tinatanong? Nakita mo rin yun. Kung ganun, bakit buhay pa si Tristan? Pakinggan mo na lang yung recorder. Hindi ko nga mahanap eh. Ano suot ko kahapon? Pagpunta mo sa shop ni Jiro, naka-blue na polo ka na lang eh. Puntahan mo na lang kaya si Tristan. Yung isla, matatanaw mula sa malayo. Yun ang magiging pinakasimbolo ng resort. Ang binabalak nilang gawin, maglagay ng LED display light sa heliport. Pero, ayon sa image ng city, Kung ganun, hindi mo talaga alam na gusto ka ni Irene? dapat pare-pareho yun ng nature. Kaunti lang dapat ang Ikaw ang lalaki na gustuhan ni Irene within 20 seconds at ganun pa rin hanggang ngayon. magmumukha yung malaking bubbles. Tapos sa gabi naman, yung island, Pasensya na. Buti pa. Ituloy na lang natin tumamaya. Usap muna tayo, pare. Sorry. Hindi ako makapag-focus eh. Ako rin eh. Kahapon nga pala. Sandali. Ako na mauna. Kailangan ko ba mag-apologize sa'yo dahil sa nangyari? Alam ko na kay Irene ako nakagawa ng pagkakamali. Pero may kasalanan din ba ako sa'yo? Hindi kasi ako sigurado kung ano ba talagang relasyon niyo ni Irene. Ano ba naging reaksyon ko kahapon dun sa nangyari? Well, ba seryoso ako, Dennis? Alam ko, seryoso rin ako, Tristan. Bakit mo ba niyakap si Irene? Saka ano nangyari pagkatapos nun? Happy ending o sad ending? Nagsisimula ka na naman eh. Huwag mo sabihin,
Oo. Mukhang nagsimula na naman. Hindi ka nakinig sa recorder mo? Nawawala nga yung recorder. Wala rin pati yung jacket ko. Suot ni Irene yung kagabi ha. Yung jacket ko? Magpa-check up ka nga. Hahanapin ko muna yung recorder. Meron ka bang nakitang shoebox sa opisina? Ang alam ko kasi pagkabili nun, dun ko yung dinala eh. Pero hindi ko makita ron. Maganda yung sapatos na yan. Pati yun na kay Irene din. Ba't ang dami ko naman binigay sa kanya? Ano bang ginawa niya para sa akin? Sir? Nandito na si Betty? Yes, sir. At malinis na rin po pala yun. Nasa trunk yung mga gamit niyo. Thank you. Mamaya na lang tayo mag-usap. Huwag niyong mamalitin. Ibang-iba na yun ngayon. Malaki na yung pinagbago nun. Maghihiganti ka ba kaya ka narito? Hindi ngayong araw. May mahalaga akong gagawin. Mabuti naman kung ganun. Kotse mo ba yan? Pag inulit mo pa yan, hindi na ako makikipag-usap sa'yo ulit. Asawa niya siguro yung sasakyan niya. Sandali. May pera ka ba dyan? Kailangan mo bang graduate? Hindi ka ba lilipat? Julius Kim, ano ba yan? Relax ka lang, hindi ka na mabiro. Tara na nga. Tara na. Tara. Alis na kami. Muna na kami. Sino kaya yung gwapong lalaking yun? May hinihintay kaya siya? Oh, naku! Ikaw yung hinihintay niya? Sino siya? Boyfriend mo? Sorry mauna na ako sa inyo. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ko, sagutin mo yung tawag ko. Ba't di mo sinagot? Hindi kasi ako tumatanggap ng tawag sa school. Nagpalusot pa. May lakad ka ba ngayon? Wala. Kung gano'n, let's go. Bukod sa batangkad siya at napakagwapo niya. Napaka-gentleman din ang lalaking yun. Ba't ganun? Ba't hindi siya nagsasalita? Saan ba tayo pupunta? Uuwi. Uuwi na tayo? Huh? Bakit ba ang hilig-hilig mong magdesisyon nang hindi man lang ako tinatanong? Sabi mo wala kang lakad. May lakad ka ba ngayon? Doon ba tayo pupunta sa bahay? Oo. Nasa iyo yung jacket ko eh. Kung ganon, yun ang pinakasadya mo doon? Bakit? Meron pa bang iba? Siguro, sinadya mo nakawin yung jacket ko, ano? Anong sabi mo? Kung naghahangad ka ngayon ng date, saka na lang. Busy ako ngayon eh. Wala akong oras. Hindi yun ang ibig ko sabi... Wala ka bang kahit anong sasabihin sa akin? Bakit? Meron ba akong kung anong kailangang sabihin? Excuse me. Oh, bakit? Nasa labas ako eh. Nag-usap na kami ni Mr. Choi tungkol doon. Babaguhin na lang daw yung plano. Salamat dito.
Komportable ba to? Ibig sabihin, oo. Alis na ako. Kailangan ko rin bang umarte na parang walang nangyari? Gusto mong magpanggap akong parang wala lang yon? Ganun bang gusto mo? Meron bang nangyari kahapon? Mukhang nagkamali ako. Hindi ko alam na aarte ka ng ganito. Ang bala ko sana ako yung magpapakakul eh. Pero hindi, ako pa yung nagulat. Nakakadismaya talaga. Sige lang, ituloy mo. Hindi ko naman talaga gustong palakihin to. Ang kaso para sa akin kasi, hindi maliit na bagay yun. Kagabi ba may nangyari sa atin? Ano ka ba, Dennis? May tumatawag sa'yo. Si Tristan ba yan? Hello, ako to. Oo, kasama niya ako. Ewan ko, pero mukhang may nasabi akong hindi ko dapat sabihin. Oo, nakuha ko na. Pakikinggan ko na lang sa bahay. Okay, sige. Naalis na ako. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Kung ano man yan. Pakikinggan? Yung pen? Bakit may kasama ka ibang lalaki? Wow, may pitang yakap mo ngayon ah. Ang klase. Mahigpit? Tapusin mo muna kaya bago ka mag-comment. Kung yan ang pinoproblema mo, ito ang solusyon dyan. Bakit? May nangyari bang kung ano? Mukhang ngayon ako nakagawa ng mali. Pero kagabi, mukhang napaka-charming ko. Ibig sabihin, recorder yung pen na yon? Oh, alam mo kasi, sa pen na yun nakarecord ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa kanya araw-araw. Bakit? Meron kasing kakaibang sakit si Dennis eh. Wala naman diferensya yung utak niya. Pero pag nakakaranas siya ng matinding stress, nagkakaroon siya ng isang tipo ng temporary amnesia. Sa ngayon, maayos naman ang takbo ng business niya. Alam mo, 27 pa lang siya nung magdegosyo. At bago niya marating yon, 3 beses na siya na-bankrupt. Totoo? Na-bankrupt na siya noon? Oo. Yung una niyang pagka-bankrupt, pride ang nawala sa kanya. Pagkatapos, nung pangalawa na, nawala na siya ng kotse at bahay. Pinakamatindi yung pangatlo. Nawalan siya ng mga tauhan. Pagkatapos, tinrider pa siya. Sabay-sabay lahat yon. Doon na nagsimula ang sakit niya. Hindi ko man lang nahalata yun. Kung titingnan, punong-puno siya ng confidence. Kahit yung malulusog na tao, nagkakaroon sila ng pagkakataon na meron pa rin silang mga bagay na hindi naaalala. Kaya si Dennis, lahat talaga nire-record niya. Kaya mahalaga sa kanya yung pen. Malamang, yun ang dahilan kaya komplikado ang personality niya. Hindi, ganun na talaga siya kahit noon pa. Kahit nung bata pa yon, medyo mahirap na talaga siyang intindihin. Ah. Yung pen recorder nga pala. Siguro naman, hindi nun kayang makapag-record sa loob ng 24 hours, no? 48 hours ang capacity nun. Oh, no! Mauna na ako sa'yo. Sige. Ano nangyari? Wala ba talagang problema? Wala naman. Tingnan mo. Wala akong nakikitang hindi normal. Siguro masyado ka na namang nai-stress ngayon, ano? So dahil lang pala to sa stress, hindi na pala ako dapat nagpa-check up.
Stress ang lagi niyong sinisisi. Kaya nga, maging relax ka lang. Yun lang ang paraan para makaiwas ka sa stress. Pero sana talaga mahanap mo na yung specific na dahilan nitong sakit kong ito. Dennis, huwag mo mamalitin ng stress. Ang utak, yan ang kumokontrol sa katawan mo. Okay ka naman, di ba? Pero bakit ngayon lumalabas ang sintomas? Lately ba masyado ka nag-aalala? Depressed ka ba? Oo, medyo. May babae akong nagugustuhan ngayon. Tapos minsan, nabulag ako ng selos, kaya... Ano? May ginawa ka ba? Pinaplano ko pa lang. Sige, gawin mo lang. Ay, talaga naman. Wala na talagang mas stressful kesa sa love life. Kasi kahit gusto mo nang bitawan, hindi mo magagawa. Saka hindi nagbubunga mga effort mo. Ang love kasi, parang sakit lang yan. Gamutin mo na bago pa lumala. At dahil sakit ko yan, ako nang bahala. Sus, para saan pa't naging doktor ka? Naturingan siyang may cellphone pero hindi naman sinasagot. Sagutin mo na. Sagutin mo na. Sige na naman. Bakit kasi hindi ko siya tinulak? Baka akala niya nagugustuhan ko rin. Nakakainis. Di bale, okay lang yun. Hindi ko naman binuka yung bibig ko eh. Nasaan na yung kitty panty ko? Nalaban na yun ah. Kainis? Hindi niya ako dapat hinalikan ng basta-basta. Pasaway talaga. Kung makahalik siya, para siyang naguhulig sa bangko, pa-installment lang ang peg. Para yung lip exercise na wala ni katiting na feelings. Ba't pag pumapayat ako, yung dibdib ko ang unang lumiliit? Ay! You have someone at the door. Yung pen. Recorder ba talaga yun? Sabi Nina, nagkita kayo ni Ron? Malabong si Tristan. Yung laman nun, narinig mo na? Pasok ka. Narinig mo na ba yun o ano? Bakit? Meron ba akong hindi dapat marinig doon? Ano bang ginawa mo na nag-iisa ka? Pinakinggan mo na ba yun o ano? Pinakikinggan ko ngayon. Hanggang saan ang narinig mo? Ano-ano yung mga narinig mo? Hanggang dun sa part na nag-kiss tayo. Hanggang doon lang? Ay, salamat naman. Oo nga pala, kagabi kasi yung mga cherry blossoms. Mukha yatang okay yung naging lip service ko. Oo nga pala, busy ako ngayon. Nasaan na yung recorder mo? Nasa kwarto mo ba? Nasaan yun? Doon ba? O doon? Doon. Okay, sige. Excuse me. Pero wala dyan yung recorder. Teka lang! Teka muna! Ano ba kasing ginawa mo? Ibigay mo na sa akin habang nakikiusap pa ako! Eh kung ikaw ako, ibibigay mo ba to kung ganyan ako kadistrado? Ano ba? Okay na kasi! Mas mabuting huwag kang gumalaw. Kung ayaw mo may mangyari. Bitiwan mo ako. Wala akong balak gawin yan. Kahit kailan talaga hindi ka marunong mag-ingat. Huwag mong gawin to. Ang ano? Itong ginagawa ko? O ang gagawin ko pa lang? Kainis. Pag di ka bumitaw, ididimanda kita. Napakalupit mo naman. Kung alam mo na yung tungkol sa recorder, ibig sabihin alam mo na rin yung sakit ko. Kaya maniwala ka sa akin.
Hindi ako nagkukunwari. Wala talaga akong maalala. Pati na yung kiss na yon. Oo na, sige. Bitawan mo na ako. Huwag ka masyadong kumilos. Baka makita ko yung kitty panty mo. Ano? Pati yan narinig mo? Ganon din ang style ko. Mas gusto ko si Catwoman kaysa kay Wonder Woman. Ano? Kung gano'n narinig mo pala yun, nakakainis ka talaga. Anong gagawin ko? Ay, ikaw ang dahilan kung bakit ako na-stress eh. Umalis ka na. Sige na. Kapag hindi ka pa umalis, hindi pa ako tapos. Hindi, alam ko na yan. Sasabihin mong pag hindi pa ako umalis, hindi mo na ako pakakawalan. Pag di ka pa umalis, baka maipit ka lang sa traffic. Yun ba ang sasabihin mo? Umalis ka na. Sige. Siyempre, nagsisinungaling ako. Ay, ayoko siyang paalisin eh. Nakakaya talaga. Bakit ko sinabi yun? Sino yan? Taga-laundry. Sandali lang. Good evening. Ito na oh. Ang ganda naman ng damit na yan. Nagsusuot ka ba ng ganyan? Bihira lang po. Kailan kaya ako makakapagsuot ng ganyan? Sige, salamat. Salamat din po. Nasaan ka? Binili ko to nung nagsa-shopping ako. Dapat hindi na. Okay lang yon, buy one take one naman to eh. Ma'am, gusto mo ba? Gusto mo hugasan ko? Mamaya na lang. Halika, maupo ka muna rito. Bakit ma'am? Meron ba ako nagawa? Ito kasi, ibabalik ko na sa'yo yung dress na binigay mo. Bakit? Bagay naman sa'yo yung dress, hindi ba? Oo nga, kaso nga lang, masyado yung mamahalin. Hindi ako sanay magkaroon ng ganyan. Sorry kung nasuot ko na yan noon, pero ikaw na lang ang gumamit niyan. Salamat na lang sa'yo. Pero ma'am, hindi naman ganong mahal yan eh. Paano mo nasabing hindi gaanong mahal yan damit? Hindi nga yan umabot sa 10,000 won. Ang totoo niyan, gusto talaga sana kitang bilhan ng mas mahal. Ang kaso lang wala akong pera noon. Maniwala. Totoo yun! Totoo nga ang mayaman ng parents ko at malaki naman ang kita ng negosyo ng kuya ko. Pero tapos na ang pagiging rich girl ko simula nang mag-aral ako sa abroad. Ngayong adult na ako, di na ako binibigyan ng allowance ng parents ko. Kaya nga nagtatrabaho ako eh. Totoo? Oo naman no! Bukod doon, nung nandun pa ako sa US, lagi kang nagpapadala ng cake kay kuya para sa akin. Binabalitaan mo ako tungkol sa kanya at nagpapadala ka ng pictures. Kahit bata pa ako, marunong na akong tumanaw ng utang na loob, ma'am. Okay, sige. Hindi man yan ganun kamahal. Isipin mo na lang na talagang social ang dress na binigay ko sa'yo. Binili ko talaga yan para sa'yo, ma'am. Sige, kung ganon, tatanggapin ko na. Memorable ang damit na to. Bakit? May nangyari ba nung suot-suot mo yan? Bata ka pa. Huwag mo nang alamin. Alam mo na mahal kita. Hindi ba?
Bakit? Ano ba yun? Ha? Ay, naku, curious naman ako. Ikaw yung lalaki na gustuhan ni Irene within 20 seconds at ganun pa rin hanggang ngayon. Anong gusto kong malaman? Gusto kong malaman ang nararamdaman mo. Siguro nga hindi mo masasabing hindi ka interesado. Okay, very good. Project pa. Good. O, isang smile pa uli, ha? Isipin mo in love ka. Okay. Very good. Ngayon naman, nagustuhan ka rin ng lalaki. Akitin mo siya. O, sige, akitin mo pa. Mas seductive pa. Nice, good shot. O, ulitin natin yun. One more time, okay? Oh, nice one. Break muna tayo. Ay, hindi okay ang projection ko, ano? Matagal na kasi nang may magkagusto sa akin, eh. Gusto mo ba makita yung pictures? Sige. Kinakabahan ako. Ang concept para sa ad na to, Green Scandal. Ibig sabihin, nagkaka-iskandalo kahit saan siya pumunta. Okay ba yun sa'yo? Oo, okay na okay yun. Ano sa palagay mo? Mag-hit kaya yan sa mga lalaki? Sigurado yun. Vera, kumain ka muna. Thank you. Ay, wow, mukhang masarap ah. Mm. Nagawa mo na ba yung project proposal? Oo. Gusto niyo. Sige. Tayo. Bakit? May problema ka? Hindi, wala. Uminom ka lang dyan. Di mo sasagutin? Sino ba yan? Taong dapat kanina pa tumawag. Si Mr. Lee, sumagot na ba siya sa'yo? Talaga? Ay, pambihira. Ano kaya kailangan kong gawin? Di bale, kalimutan mo na lang yun. Maghahanap na lang siguro ako ng ibang kadi. Hindi, wag na. Ako nang bahala. Sagutin mo na yan. O kaya i-off mo. Hindi pwede. Kung hindi, di nga ako hanapin. Nakita mo ba yung bagong model? Pwede yun. Pwede mo mga bata. Nakakatawa na sura nila eh. Ganda pa ng kulay. Cheers. Sorry mga pare. Kailangan ko nasama si Vera. Halika na. Sino ba to? Alam mo, hindi yun dahil sa marami kang kasamang lalaki kanina. Worried lang ako sa'yo dahil gabi na. Madalas naman akong ginagabi ah. Magtapat ka nga. Takot ka bang sumama ako sa ibang lalaki? Natural, dapat ko ba yung kutuwa? Para magselos ka naman. Huwag ka nga magbiro. Isang oras pa lang mula na magkaayos tayo. Alam mo bang matagal kong hinintay na tumawag ka? Busy kasi ako kanina. Kaya mo na umuwi mag-isa, di ba? Hanggang dito mo lang ako yahatid? Bakit? Dahil ayaw mo makita si Irene? Dahil walang mabuting idudulot yun. Hindi ba ang sabi mo, isang pagkakamali lang yon? Bakit nag-aalala ka? Bakit? Ayaw mong ma-excite dahil sa kanya? Tumigil ka na, pwede? Ano yan, nagagalit ka? Eh, hindi ka pa nga nag-apologize sa akin eh. Bakit naman ako mag-apologize? Kailangan ko ba mag-sorry sa'yo dahil may gusto sa akin si Irene? Hindi ba dapat? Kung hindi ka magsasorry, bakit mo pa ako pinuntahan? Dahil ayoko na mag-alala kung nasaan lupalop ka man ngayon. Makipag-inuman man ako sa mga lalaki, hindi ko sila papatulan. Kaya huwag ka na mag-alala. Ang gawin mo, magtapat ka sa akin. Excited ka ba makita si Irene? Masaya ka ba? Hindi siya mahirap magustuhan. Ano? Mabuting babae si Irene, anong hindi dapat magustuhan sa kanya?
Talaga bang... Seryoso ka dyan? Bakit mo ba kasi ako pinipilit magsalita? Hindi ako makapagtrabaho dahil sa kaiisip sa'yo. Ayoko mawalan ka ng mabuting kaibigan dahil lang sa pinaggagawa mong yan. Ano ngayon kung mawala siya? Pwede ko nga siyang palayasin eh! O sige, gawin mo. Oh, si Irene to. Yung kaibigang tinapon mo. Hello, Irene? Oo, nasa labas ako.